Magsitayo po ang lahat. Paan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa langit ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gaya ng Ama na puno ng habag, kanya pong tinanggap ang kanyang anak na alibugha na tayo rin ay manghingi ng tulong at awa sa ating Panginoon. Kaya dumulugtas mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong taga pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng mahabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga ako magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niya'y galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin mai't hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaanon distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Parisiyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao, ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat na di wastong paamuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kahit na masukan siya sa isang mamayan ng lupaing iyon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging inyong anak. Ibilang na lamang niyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kahit patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan, sinabi ng anak sa ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit ay suot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya.
sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid naman noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid. Tugon ng alila, ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kalinmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni isa minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong nilustay ang iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo ng pinatabang guya? Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Nasa Sabado tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma. 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. Bawat araw po mayroon pong tema. At ang tema po natin ngayon, kung inyong napansin, ay ang habag o sa salitang English, compassion. Sa salitang Hebreo, kasi nagsimula po ang ating pagbasa sa aklat ni Propeta Micah, Kapitulo 7, nandoon po ang salitang habag. At ang salitang habag sa Hebrew, Aramaiko ay rakham. Rakham, yun yung salita ng ating Panginoon. Ganon din sa ating Salmo 102, nandoon rin ang Diyos na siya ay mahabaging Diyos, rakham. At sa ating Ebanghelyo, nandoon yung Ama na dahil sa kanyang habag, mayroon po siyang 2 anak, isang panganay at ang kalawa, bunso. Ngayon itong bunso nagsuggest sa kanya, sige, ano na yung mana namin, paghati-hatiin na. At kanya pong ipinagbili ang kanyang ari-arian at nagpunta sa malayong lugar at doon nagkaroon siya ng paghihirap dahil mayroong taggutom noon dahil hindi nag-ulan, kaya siya'y nag-alaga ng baboy. Ang isang Hebreo, Hudyo, na bawal kumain ng baboy at tinuturing nila ang baboy na marumi na hayop, nag-alaga ng baboy, talagang kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Kaya sabi niya, babalik siya sa kanyang ama nung siya ay nagsisisi. Ito namang panganay, sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, ang panganay ay may 2 mana. So yung bunso, isa lang ang mana. Kasi ganun yung tinatawag na firstborn right na 2 ang mana. Kasi pag mawala yung isa, kung halimbawa kailangan na ang suporta sa pamilya, yung 2 mana ng panganay ay itulong para sa kanya mga kapatid. Kaya nagalit yung panganay. Dahil 2 sana ang mana niya, dumating itong bunso, di mawalan siya ng yung 2 parte ng kanyang mana, mapunta na uli sa bunso. Kaya galit na galit siya at sinasabi pa niya na nilustay ang kayamanan sa mga masamang babae. At dahil dito, yung ama, na masayang-masaya ang ama dahil ang masaya siya dahil siya ay may habag. At dahil may habag siya, nagkaroon siya ng salo-salo, nagkaroon ng
kasiyahan, pati yung mga alila na masaya, hindi po masaya ang panganay. Dahil sabi, hindi daw siya pinagbigyan ng kanyang ama, maski sana bisirong kambing lang na magkaroon sila ng salo-salo ng kanyang mga kaibigan. Pero sabi ng ama, narito ka naman sa akin lagi. Ibig sabihin, wala siyang gastos. Dalawa na ang kanyang mana, wala pa siyang gastos. Ang talagang pag pinagalitan niya ay ang kanyang paging sakim. Dahil ang isang, kasi dalawa ang kanyang mana, so maging isa na lang ang kanyang mana dahil yun ay dapat ring ibigay sa kanyang kapatid na bunso. Kuminsan, titingnan po natin ang ating mga pagbasa na kuminsan ito rin ay ibigay ng turo sa atin na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng mga biyaya sa buhay. Itong mga biyaya sa buhay ay hindi po para sa atin. Ito sa mga nangailangan. Ngunit kung tayo ay nagmamalaki sa ating sarili at nagkaroon tayo ng isang pagtingin lang para sa ating sariling kapakanan at magalit pati sa mga taong humingi ng tulong, dito makikita na nagkulang na tayo sa habag na dapat ating ipahayag. Sapagkat bahagi po ng habag na sa salitang Hebreo, rakham, at sa salitang Koinokona Griego, dahil ang ating Ebanghelyo, Koinokona Griego, splachnisti. Dapat yun ang ating ipahayag, compassion, ang pagkaroon ng pakikiramay, ang pagdama ng habag, ang pagkaroon ng pagdama ng sakit at isang pagkaantig dahil sa nangyayari sa ating mga kaibigan, mga kapwa-tao dahil sa pinagdaanan nila sa buhay. Ang malaga dito ay atin pong tingnan, ang habag ng Ama ay habag din na dapat isabuhay natin upang tayo ay maging tunay na Kristiyano, upang tayo'y maging tunay na larawan at imahin ng Diyos. Dahil sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, versículo 26, nilikha tayo na kawangis at larawan ng Diyos. Kung Diyos ay mahabagin din dapat ang bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang talinghaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbagong loob ang nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Ama, Manalangin ibaling tayo. mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag.
na hindi nagmamali. Hiling namin ito, tumangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat nangyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin iyong iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa Iso Kristo na aming Panginoon. Kapag sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng anak ang iyong kaluuban, ng apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming isaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang lagi kaming makasunod. Kahit isa namang sisiawit ng papuri-simpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo at ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alalas, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming Nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ni Kaling na Otos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo Diyos sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang palataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Paanong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago man isilang sa luha, ay aking nang inaruga. Paanong ako'y iyong lisanin? Paanong
ako iyong limutin. Gayon man, poot papawiin ang iyong pagbalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis kong yaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Paano di ka patawarin? Bago man isinang sa lupa, ika'y akin nang inaruga. Paano ako'y iyong lisanin? Paano ako'y iyong limutin? Gayon man, buot papawiin ang iyong pagbalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis kong yaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas Linggo sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, nangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyahan po ang lahat na sumabaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pagmakatulong ng Quiapo Church sa mga kapwa nating mga dukha at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka pa ng Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno.
Ang tema po natin ngayon ay habag, compassion, o sa salita ng ating Panginoong Hesus, rakham, Hebreo, Aramaiko, rakham, na sa Koine ko na Grigo naman, sapagat ating mga basa sa Koine ko na Grigo, splagnisti, o sa Latin, compassion. Naway mamuhay tayo ng may habag upang ating mahipayag ang ating tunay na pagiging Kristiyano at imahin at larawan ng Diyos. Ngayon po, ang basbas ngayon po ng itaas bagya, mga ibagay pasbasan, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Maala rin. pong Isus Nazareno na hayag mo sa magitan ng cross, ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng tang loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang kaming lalong manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa aming malahating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang agpaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.